Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Pantasya Kong Teacher by Eli. Simulan na natin ang kwento. Itago niyo lang po ako sa pangalang Eli Navarro. 22 years old. Fourth year college student na ako ngayon. At ilang buwan na lang, graduating na rin ako. Siguro kung titingnan niyo ako ngayon, wala namang kakaiba. Ordinaryong college student. Nag-aaral, gumagawa ng thesis, nagpupuyat kapag may deadline, at nag-aalala kung saan ako dadali ng buhay pagkatapos ng graduation. Pero may isang bagay akong hindi ko pa rin kayang ituring na ordinary. May isang tao kasi na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. At ang nakakatuwa, hindi ko siya nakilala nung college ako. Nakilala ko siya nung grade 12 pa lang ako. Siya ang teacher na una nagparamdam sa akin kung gaano kasarap humanga sa isang taong tahimik lang. Siya rin ang teacher na nagturo sa akin na minsan, kahit gaano kalalim ng nararamdaman mo, may mga bagay na kailangan mong antayin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sir Castro, ang teacher kong gwapong masungit. At bago ko ikwento sa inyo kung paano nagsimula ang lahat, kailangan kong ibalik kayo sa 4 na taon nang nakalipas. Nung grade 12 pa lang ako. Noong panahong hindi ko pa alam kung simpleng paghanga lang ba yung nararamdaman ko. O unti-unti na pala akong nahuhulog. Kung merong isang bagay na masasabi kong ipinagmamalaki ko noong high school, yun siguro yung pagiging seryoso ko sa pag-aaral. Hindi ako yung tipong buong araw nakababad sa libro. Marunong din naman ako makipagbiruan, sumama sa mga kaibigan, at mag-enjoy kapag may pagkakataon. Pero kapag academics na yung pinag-uusapan, consistent honor student ako. At dahil doon, medyo sanay na rin ako nakakatanggap ng compliments mula sa mga teacher. Pero may isang teacher na hindi basta-basta nagbibigay ng compliment. Si Sir Castro. Unang araw pala ng klase namin sa kanya, alam na kagad ng buong section ko nung klaseng teacher siya. Terror, masungit, as in masungit. Pagpasok pa lang niya sa classroom, parang may invisible button na pinipindot eh. Yung biglang tumatahimik kagad yung buong klase. Walang nagkukwentuhan, walang naglalaro ng cellphone. Kahit yung mga nasa likod na lagi may sariling mundo, biglang nagiging anghel sa sobrang bait. Pumasok siya habang may hawak na folder at isang marker. Matangkad, maayos manamit, naka-eyeglasses, gwapo, at laging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi niya kailangang sumigaw para matakot ang mga estudyante. Isang tingin lang niya, sapat na. Ibinaba niya ang dala niya sa teacher's table. Tapos, tumingin sa buong klase. Good morning, class. Tapos, sabay-sabay kaming sumagot. Good morning, sir. Tapos tumango siya. Good. At least, marunong kayong bumate. May ilang natawa. Pero kagad yan tinignan ng kabilang side ng classroom. What's so funny? May nakakatawa ba, class? Biglang tahimik ulit. Napayuko ko para hindi mapangiti. At doon ko unang naisip. Grabe, ang sungit naman ni sir. Pero habang nagsisimula siya magturo, napansin kong iba pala siya kapag lesson ang pinag-uusapan. Malinaw siyang magpaliwanag. Mahaba ang pasensya niya kapag may mga hindi nakakaintindi. At kahit masungit siya, hindi siya yung teacher na nananakot lang. May dahilan ang bawat sermon niya. At habang nakikinig ako sa kanya, unti-unti kong naisip na ang galing pala ni sir. Hindi ko alam noon pero yun palang unang simula.
Hindi ng love story Hindi pa. Kung hindi isang simpleng paghanga. At hindi ko rin alam na pagdating ng mga susunod na buwan, magiging mas komplikado pa yun kaysa sa inaakala ko. After that first day, mabilis kong na-realize na hindi pala biro yung reputation ni Sir Castro. Second meeting pa lang namin, may pinatawag na siya kagad sa harapan. Class, sino pa sa inyo ang hindi pa nagpapasa ng assignment? Anyone? Tahimik. Walang gustong umamin. Tumingin siya sa buong classroom. Guys, I'm just asking for a simple answer. Meron ba? Mas lalo kaming natahimik. Maya-maya, may isang kamay na dahan-dahang umangat. Sir, ako po. At least you're honest. Sige, submit mo tomorrow Pero don't make it a habit, okay? Akala namin pagagalitan niya. Doon ko napansin na kahit masungit siya, hindi naman siya unfair. May rules siya. At sinusunod niya rin yung rules na yon. Makalipas ang ilang linggo, medyo nakilala na rin niya ako. Hindi naman dahil close kami, kundi dahil madalas akong sumasagot sa klase. Mr. Navarro. Yes, sir? What's your answer? Tumayo ako. Binigay ko yung sagot ko. Tapos tumango siya. Correct. You may sit. Umupo ako noon. Simple lang. Isang salita. Pero ewan ko ba kung bakit parang buong araw ako nakangiti. Siguro dahil bihira siyang magbigay ng compliment. At kapag ikaw ang nakatanggap, parang achievement na rin. Hindi ko kagad napansin na nagkakaroon na ako ng crush kay Sir. Sa totoo lang, ang nasa isip ko lang noon, ang galing-galing ni Sir magturo. Tapos, ang pogi-pogi pa. Kahit masungit. Kahit seryosong muka. Kapag nagtuturo siya, nakikinig talaga ako. Kapag may sinasabi siyang advice tungkol sa studies, sinusubukan kong sundin. At kapag pinupuri ang effort ng isang estudyante, tahimik lang ako natutuwa. Hindi dahil gusto kong mapansin niya ako. At least yun ang nasasabi ko sa sarili ko. Isang araw, nagkaroon kami ng group activity. Magulo yung classroom. May nag-uusap, may nagtatawanan, may naglalaro sa cellphone. Then suddenly, class! Isang salita lang. Tahimik lahat. Napangiti ako ng konti. Tapos, napatingin siya sa akin. Is there something funny, Mr. Navarro? May nakakatawa ba? Umiling kagad ako. No sir. Then focus. Yes sir, sorry po. Napayuko ako sa papel ko. Pero sa isip ko, bakit ba kasi ang gwapo niya kapag seryoso siya? Ay, napahinto ako nun. Wait, ano? Doon ko unang na-question ang sarili ko. Gwapo? Bakit ko ba nasasabi tong mga to? Ay. Mula noon, nagsimula ako nang mapansin ang maliit na bagay tungkol sa kanya. Kung paano niya inaayos yung eyeglasses niya kapag nagbabasa siya. Kung paano niya inaangat ang kilay niya kapag may mga maling sagot. Kung paano lumalambot ang boses niya kapag may estudyanteng nahihirapan. At kung paano kahit mukhang masungit siya, lagi siyang may extra ballpen para sa mga nakakalimot. Doon ko na-realize na
Hindi lang pala ako humahanga sa teacher ko dahil matalino siya. Hinahangaan ko siya dahil sa kung sino siya. Isang lunch break. Nasa classroom kami ng mga kaibigan ko. Eli! Bakit Sam? Favorite ka ni Sir, no? Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Hmm? Napapansin mo ba? Lagi kang tinatawag sa recitation? Eh kasi ako lang naman yung madalas sumasagot eh. Exactly! Favorite ka talaga ni Sir. Hindi nga. Basta, favorite ka ni Sir Poging Masungit? Naku, bahala ka nga sa buhay mo. Pero deep inside, sana. Hindi ko man masabi pero may maliit na bahagi sa akin na natuwa ako sa idea na yon. Then, the next period came. Pumasok si Sir Castro. May hawak siyang mga papel. Okay class, before we start, I want to commend someone. Napatingin kami sa kanya. Tapos, nanlaki yung mga mata ko. Mr. Navarro, your work last week was excellent. Good job. Thank you sir. Keep it up. Tapos umupo na siya. Tapos nakita ko si Sam. Na dahan-dahang tumingin sa akin. Tapos ngumiti siya. Uy, favorite? Tinapunan ko siya ng papel noon. Ano ba tumahimik ka nga? Pero, hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Dumating yung araw ng field trip namin. Maaga pa lang nasa school grounds na kami. Excited ang lahat. May nagsiselfie, may nagbibiruan, may nagkakantahan pa nga eh. Ako, tahimik lang na nakaupo sa bus habang inaantay yung ibang classmates. Tapos napansin ko may kulang. Nasaan si Sir Castro? Hindi ko alam kung bakit kagad siyang hinahanap ko. Maybe because siya ang advisor namin sa trip. Or maybe dahil nasanay lang ako na alam ko kung nasan siya. Maya-maya, pinaandar na yung bus. Tapos biglang, "Wait lang Manong! Wait lang po!" May tumatakbo papunta sa amin. Si Sir Castro. Tumayo yung isang teacher na kasama pa namin. At binuksan yung pinto. Pag-akyat niya, saka bumuhos ang malakas ng ulan. Basang-basa siya. Basa yung buhok niya. Basa yung polo niya. At halatang nagmamadali siyang makarating sa bus. Sorry may pinuntahan lang kasi ako sa office eh. Teacher Castro, magpalit ka nga muna. Baka magkasakit ka niyan. Oo nga ma'am eh. Buti na lang may extra akong dala. May extra pala siyang dalang damit. Pumunta siya sa likod ng bus para magpalit. Ako naman, nakaupo lang sa tabi ng bintana. Hindi ko mapigilang hindi lumingon sa likod. Para masilip ko man lang yung masarap na katawan ni Sir. Hindi naman ako nibigo. Kahit saglit na sulyap lang yun, pakiramdam ko, nag-field trip kaming dalawa sa isang paraiso. Ang ganda kasi ng katawan ni Sir. Parang gusto kong... hindi ko na lang sasabihin kung ano guys ha. Then after a few minutes, bumalik siya. Naka-dry shirt siya. Athletic pala si Sir no? Hindi ko naman siya kailanman nakita sa labas ng school. Mukhang regular siyang nagja-gym. Fit ang katawan niya at halatang active. Tapos, naka-eyeglasses pa rin siya. And for some reason, mas lalo siyang mukhang different outside the classroom. Maya-maya, napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Mr. Navarro, Eli?
Sir, sorry, ano po yun? Okay ka lang ba? Ah, opo. Good. Kasi parang kanina ka pa nakatulala eh. Sir, pasensya na po. Umupo siya sa harapan. At ako, napatingin ulit sa bintana. Ay, okay Eli. Teacher mo siya. Teacher, teacher. Kung ano-anong iniisip mong pantasya eh. Hmm. Pinilit kong isipin yun habang pinipigilan ng sarili kong ngumiti. Kalaunan, mas lalong lumalim ang paghanga ko sa kanya. Minsan nagpunta ako sa kanya para magtanong. May topic kasi ako na hindi maintindihan eh. After class, ako na lang yung naiwan. Sir, may tanong po ako. Sige, go ahead Eli. Pinaliwanag ko yung problem. Umupo siya sa kabilang side ng desk. At isa-isang ipinaliwanag sa akin. Hindi niya ako pinahiya nun. Hindi niya ako pinagalitan. Hindi niya sinabi na dapat alam ko na yun. Instead, okay lang yan Eli. Don't rush. Sir? You're trying to solve everything at once eh. Tapos, tinuro niya yung papel ko. You start here, okay? Sinunod ko yon. After a few minutes, nakuha ko rin. Oh, ganun po pala yun sir, no? You see? Hindi kailangang madaliin, di ba? Opo sir. Kitang-kita ko na po. Habang sinasabi ko yun, hindi ko maiwasang mapatitig sa mukha niya. Parang bigla akong nawala ng pakialam sa papel na nasa harapan ko. Mas nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Ang kalmado niya. Ang gaan-gaan kausap ni sir. At sa simpleng paraan ng pagtuturo niya, lalo akong humahanga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa mga sandaling yun, parang ang hirap alisin ang mga mata ko sa kanya. Eli, okay ka lang? May dumi ba ako sa muka? Eli? Mr. Navarro? Hello? Sorry. Sorry sir. Yes, gets ko na po. That's good. Alam mo, never be afraid to ask questions, okay? Yes sir. Salamat po. Then, he gathered his things. That sentence stayed with me. Kasi, hindi lang pala academics ang tinuturo niya sa akin. He was teaching me to believe in myself. And maybe, yun ang dahilan kung bakit lalo ko siyang hinahangaan. Eventually, inamin ko rin sa sarili ko. Crush ko si Sir Castro. Hindi ko sinabi yun kahit kanino. Hindi pa ako nagko-confess. Hindi ako gumawa ng kung ano. It remained exactly what it was. A secret. A feeling I kept to myself. At habang papalapit ang graduation, mas lalo akong natatakot. Kasi alam kong matatapos ng lahat eh. Mawawala yung classroom, mawawala ng recitation, mawawala yung pagkakataong makita siya araw-araw. At isang gabi habang nag-aayos ako ng mga graduation requirements ko, napaisip ako, what if sabihin ko sa kanya? Pero kaagad kong pinutol yung thought na yon. Hindi pwede. Teacher ko siya eh. Estudyante niya ako. Ay, kaya inantay ko na lang yung graduation day. At doon ko ginawa ang isang bagay na
ilang buwan kong kinatatakutan. Tapos na ang ceremony. Masayang lahat. May pictures, may nagyayakapan, may mga magulang na umiiyak. Pero meron akong isang taong hinahanap eh. Si Sir Castro. Nakita ko siya sa hallway. Huminga ako ng malalim. Sir! Eli. Sandali ako nag-atubili. Bago ako tuluyang lumapit. Sir. May sasabihin lang po sana ako eh. Okay, ano naman yon? Sir, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin eh. Pero, gusto ko na po kasi talagang sabihin sa'yo. Tahimik lang siya nag-aantay. Kaya naglakas loob na ako. Sir Castro, matagal ko na po kayong hinahangaan eh. Bahagya siyang napangiti. Pero hindi siya sumagot. Sir, hindi lang po dahil magaling kayo magturo. Napayuko ako sandali. Bago muling tumingin sa kanya. Kayo po kasi yung naging inspirasyon ko para mas pagbutihin ko pa yung ginagawa ko. Tahimik pa rin siya. At doon ko sinabi yung pinakamahirap aminin. Pero habang tumatagal, sir, hindi ko na po alam kung paghanga lang pa talaga to eh. Kasi nagkaroon na po ako ng feelings para sa inyo. Matagal siyang hindi nagsalita. Hindi niya ako pinahiya. Hindi niya ako tinawanan. Sa halip, mahinahon lang siyang huminga at tumingin sa akin. Eli. Opo sir. Thank you. Thank you sa pagiging honest mo sa akin. Alam kong hindi naging madali para sa'yo na sabihin yan. And I want you to know na wala ka dapat ikahiya sa nararamdaman mo. Napatingin ako sa kanya. Pero nagbago ng kaunti yung tono ng boses niya. Eli, habang estudyante kita, may boundaries tayong kailangang respetuhin. I understand, sir. Ayokong isipin mong tinatanggihan kita bilang tao. Hindi ko naman po iniisip yun. Good. Dahil gusto kong matapos mo muna kung ano yung sinimulan mo. Mag-aral ka. Mabutin mo yung mga pangarap mo. At huwag mong hayaang mawala yung taong nakita ko sa'yo dahil lang sa nararamdaman mo ngayon. Salamat po, sir. At bago kami tuluyang maghiwalay, tinawag niya ako ulit. Saglit, Eli. Yes, sir. Maybe someday, kapag dumating yung panahon na pwede na, sana pwede pa. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya ngumiti na lang ako at umalis. At ngayon, Kuya Ren, 4th year college student na ako. Graduating na. 4 na taon nang lumipas mula noong araw na yon. Hindi ko na ulit nakita si Sir Castro. Hindi ko alam kung saan siya nagtuturo ngayon eh. Hindi ko alam kung nasa school pa ba siya. Hindi ko alam kung may mahal na ba siyang iba. At hindi ko rin alam kung naaalala pa ba niya ako. Pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin siya. At yun ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Kasi may gusto akong itanong eh.
Kuya Ren, tama ba kung hanapin ko na si Sir Castro? Dapat ko na ba siyang puntahan? Dapat ko ba siyang hanapin pagkatapos ng graduation ko ngayon? O baka naman kailangan ko na lang tanggapin na baka yun lang talaga yung role niya sa buhay ko. Minsan naiisip ko kasi, what if mas maaga kong sinabi sa kanya yung nararamdaman ko? What if hindi ako natakot? What if sinabi ko sa kanya nung grade 12 pa lang ako? Pero naisip ko rin na what if ngayon yung tamang panahon? Fourth year college na ako. Malapit na akong graduate. Hindi na ako yung grade 12 student na unang humanga sa kanya. Mas matanda na ako. Mas marami na akong natutunan. At kung magkikita kami ulit, siguro gusto kong malaman kung may ibig sabihin ba talaga yung sinabi niya noon na sana kapag dumating yung panahon na pwede pa. Kaya Kuya Ren, sa tingin mo ba dapat ko na siyang hanapin? O hayaan ko na lang ang panahon ang gumawa ng paraan para sa amin? Kasi ngayon, may isang bagay akong gustong malaman. Kung yung taong naging pantasya ko ng grade 12, ay maaari pa kayang maging bahagi ng buhay ko ngayon. Okay, so kamusta ba kayo guys? Umuulan pa rin, no? Grabe yung baha sa Manila lately. Kaya sa mga nag-work around Manila, lalo na yung araw-araw bumabiyahe, please mag-ingat kayo lagi ah. Kung baha man sa inyo, magpabuhat muna kayo kay Crush para hindi kayo mabasa. Uy, gusto niyo yun? Pero teka lang ah, baka naman gamitin niyo pa yung baha bilang excuse para naman magpapansin kay Crush ha. Hi Crush, hindi ako makatuwid eh. Tapos maya sasabihin niyo na, Crush, pwede mo ba akong buhatin? Ay wow, grabe naman talaga. Pero seryoso guys, mag-ingat talaga tayo no, lalo na sa lugar ng mga binabaha. Guys, gusto ko lang din mag-hi kung meron tayong mga poging teacher na listeners dito. Hello po sa inyo mga sir. Ang harot eh no. Anyway, before anything else, gusto ko din munang sabihin na thank you po sa lahat ng patuloy na nagsasend ng stories at confession nyo sa akin. Actually, medyo marami rin talaga sila ngayon kaya naisip ko na ubusin muna natin itong mga short story confessions na sinend nyo through email. Sorry talaga guys kung yung iba sa inyo medyo matagal nag-aantay bago ko na-upload yung mga stories nyo. Hindi ko naman sila kinakalimutan. Medyo marami lang talaga kaya kailangan natin silang isa-isahin. And today, we just heard Eli's story. Ang pantasya kong teacher. And honestly, habang binabasa ko yung confession mo Eli, napapaisip din ako kasi ang hirap no. 4 years have passed pero hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung feelings mo para kay Sir Castro. And I think ang pinaka-interesting dito ay hindi mo naman siya minahal dahil may nangyari sa inyong dalawa. You simply admired him. You look up to him. At habang tumatagal, hindi mo na malayang nagkaroon ka na pala ng feelings for him. Pero ang maganda sa story mo, Eli, you knew your boundaries. Alam mong teacher mo siya. Alam mong estudyante ka pa niya noon. Kaya kahit may feelings ka para sa kanya, hindi mo siya pinilit. Instead, you waited. And eventually, you confessed your feelings on the graduation day. At kahit hindi siya nagbigay ng definite answer, may iniwan siyang isang linya na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Maybe someday, kapag dumating na yung panahon na pwede na, sana pwede pa. Kaya ngayon ang tanong mo sa akin, Kuya Ren, dapat ko na ba siyang hanapin? Well, Eli, kung ako ikaw ha, bago ko siya hanapin, siguro I'll make sure na maayos muna ako. Like, finish my studies, get a stable job, build my own career. I'll make sure na meron ng direksyon yung buhay ko.
Not because kailangan ko maging successful para maging worthy sa kanya. Gusto ko lang na kapag dumating yung araw na magkita kami ulit, makikita niya na hindi na ako yung grade 12 student na minsang nakatingin sa kanya mula sa classroom. I'm already a different person. Mas mature, mas independent, may sarili ng pangarap, may sarili ng buhay. At gusto kong kapag nakita ko siya, masasabi ko sa kanya na, "Sir, eto na po ako ngayon. Natapos ko po yung pag-aaral ko. May trabaho na ako. At ginawa ko yung mga bagay na sinabi mong kaya kong gawin." For me, mas magandang dahilan yun para hanapin siya. Hindi dahil gusto mong habulin yung nakaraan, but because you want to show him you grew up. And Eli, may isa pa akong advice sa'yo. Huwag mong gamiting motivation yung thought na kailangan kong maging successful para mapansin niya ako. Do it for yourself. Kasi paano kung hanapin mo siya someday tapos malaman mong may iba na pala siyang mahal? What if hindi na niya nararamdaman yung same thing? What if yung maybe someday niya noon, hanggang dun lang talaga? Then you should still be okay. Dapat masasabi mo sa sarili mo na, okay lang, at least naging successful ako. Hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil pinili kong maging better para sa sarili ko. Pero kung dumating yung araw na nahanap mo siya, tapos pareho kayong single, pareho kayong malaya, pareho kayong nasa tamang stage na ng buhay, tapos may connection pa rin, then why not? Malay mo, baka may chapter pa talaga nag-aantay para sa inyong dalawa. Pero this time, hindi na teacher and student, hindi na isang grade 12 student na may secret crush sa teacher niya, kundi yung dalawang adults na parehong may choice kung gusto nilang bigyan ng chance ang isa't isa. Kaya kung ako talaga yung tatanungin mo, Eli, wag mo siyang hanapin ngayon dahil lang namimiss mo siya. Build yourself first. Finish your degree, get a job, live your life. And when you're finally ready, saka mo siya hanapin. Tell him what happened to you. Tell him that you still remember the lessons he taught you. And then, let him decide kung gusto pa ba niyang maging bahagi ng buhay mo. But sometimes, Eli, we don't really need to chase people from our past. Sometimes, we just need to become the person we were meant to be. And let life decide kung sino yung mananatili. At kung sakaling magtagpo ulit yung landas niyo ni Sir Castro, well, that's when you finally know kung pantasya lang ba talaga siya. O baka may chance pa siyang maging realidad, di ba? And guys, sa inyong mga nakikinig ngayon, baka may sarili rin kayong Sir Castro, no? Someone you admired, someone you never told how you felt, or someone from your past na hanggang ngayon, minsan sumasagi pa rin sa isip nyo. Tandaan natin na hindi lahat ng taong minahal natin, kailangan nating makasama. Minsan, may mga taong dumadaan sa buhay natin para turuan tayo, para ma-inspire tayo, para ipakita sa atin kung ano yung kaya nating maramdaman. And if someday life gives you another chance, then decide with a mature heart. Not because you're lonely, not because you're stuck in the past, but because you're ready. Guys, this is Ren Santiago. Hanggang sa muli, remember, some feelings are meant to be confessed. Some are meant to be released. And some are simply meant to wait for the right time. Good night, everyone, and always remember, love may be complicated, but sometimes, timing is everything.